Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Author lang si Bam Aquino. And also, sa tingin ko, dapat ang sinasabi nyo, siya ang nag-sponsor ng batas. Oh, hindi pala si Bam Aquino ang principal author niyan. Si Ralph Recto. Bakit grabe makakredit ang mga kakamping kay Bam Aquino dito? Sa Senate pa lang yan ang dami niyang kahati sa credit. Paano pa dun sa House of Representatives na mahabang usapan din? Siguro ang magandang tanong, si Bam Aquino ba talaga ang nakaisip nito dito sa Pilipinas? Actually, noong 2015 ay nagpasa na din ng Free College Education Bill na ang author ay si Win Gatchalian. Pero hindi napasa. Bakit? Kasi hindi si Duterte ang presidente. Isa pang bill noong 15th Congress, nag-file ng Senate Bill number 1732 na gustong gawing free college education. Pinaliit na lang to kasi nga hindi napapasa itong free education. Ang gusto nito ay free education sa information and communication technology lang hindi lahat. Na ang mismong nagpasa ay si Miriam Defensor Santiago noong 2010 pa. Dahil nga ang laging rason kaya hindi napapasa ang mga ganitong panukala noon ay kulang sa budget at hindi pa kaya ng bansa, ang ginawa ni Miriam Defensor Santiago, pinaliit niya na lang yung scope ng free tertiary education. At least yung information and communication technology na lang. Pero naipasa ba? Hindi. Kasi hindi si Rodrigo Roa Duterte na willing isupport ang mga ganitong panukala ang presidente. Ito pa, House Bill number 3837, 15th Congress of the Republic of the Philippines. Si Sani Angara naman noong 2016. At sobrang dami pa na hindi naging batas dahil hindi si Rodrigo Duterte ang presidente noon, na alam naman natin na hindi lang yan ang binigay sa Pilipino. Universal healthcare, kalusugan para sa lahat. Maliban doon, tinaasan ang sweldo ng mga teachers, ng military at ng kung ano-ano pa. Mga infrastructure project sa buong panig ng bansa na marami kung hindi lahat ng Pilipino ang makikinabang. Ganito ang mga batas na pinapasa noon ni Duterte, makatao, makapilipino at para sa lahat. At dahil nga ang kukupal nyo na before naman hinahayaan na lang namin kayo sa delusyon nyo na si Bam Aquino dapat ang kinikredit dyan sa free tertiary education na yan, na hindi nga siya ang principal author dyan at ang naunang nag-isip nyan, wala na. Gisingin na natin ang buong Pilipinas sa katotohanan na hindi dapat si Bam ang nag-o-overcredit grabbing dito. Marami nang sumubok na gawing libre ang college o tertiary education sa bansa. Pero lahat ng yon pinasa sa panahon ng ibang presidente at ibinasura. Sino lang ang presidente na willing pirmahan, suportahan, pondohan at ipaglaban ang free tertiary education? Si Rodrigo Roa Duterte lang, ang isang presidente na ayaw nyo pang mabigyan ng kahit anong credit. Sorry to burst your bubble, pero dahil sa sobrang kupal nyo, gigisingin ko na kayo sa kabaliwan nyo. Matapos ang nakakagulat na pagkapanalo sa pagkasenador, video ni Bam Aquino nilantad na sa publiko na tila siyang sumampal ng kahiyan sa mga kakamping at sa lahat ng bumabatiko sa mga Duterte matapos pinagtalunan ang batas ng free tuition law sa lahat ng kolehiyo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, usap-usapan na trending ngayon sa lahat ng social media platforms ang free tertiary education law na siyang ipinagyayabang ng mga kakamping na dapat ang i-credit lamang raw ay walang iba
kundi si Bam Aquino dahil siya lamang daw ang author nito at tanging tagapirma lamang raw ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang katotohanan sa Free Tertiary Education Law ay hindi sa panahon ni Noynoy Aquino na ipasa ang naturang batas dahil kahit ilang beses pa itong ipasa ni Bam Aquino sa panahon ni Pinoy ay ning isa sa mga ito ay hindi naging batas. Free tuition was signed into law by a Duterte, yet only Bam is being highlighted even though the principal author was Recto. Pinoy even declined it before, saying there were no funds. Duterte on the other hand, tried to find a way to fund it. Ayon pa kay Judy Vibre every other day sa kanyang FB post, free education had been labeled long before Bam Aquino arrived in the Senate. Without the political will of PRRD, that bill would collected cobwebs until today. It could been written by anyone really. What really matters is the commitment of the executive to fund and implement the program. Laws like this required assurances from the chief executive, otherwise it will mean totally nothing. Take note that Bam Aquino was a senator in 2013. He had a 3 full years for the 60th Congress to make it a law under his cousin presidency but was not able to. You know the reason why. Dagdag pa niya, ito na naman mga pink, Bam is okay like how Mama Lenny was okay. Pero you are again promoting them as a earth-shaking leaders when they are not. Overselling na naman kayo. Liliit ng rule sa Free Tertiary Education Act pero kung makaasta kayo, parang it will not happen because of him. Ganyan na ganyan din kayo kay Lenny noon eh. Nako, baka magtumbling kayong lahat if he voted against VP Inday's conviction in her impeachment trial. If that ever happens, no vote or non-conviction, I'm sure ang spend nyo dyan ay may utang na loob si Inday. End quote. Narito ang ebidensya ng video kung saan huling-huli mismo sa bibig mismo nang galing ni Bam Aquino nang pasalamatan nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. As a member of the minority, no, marami nagsabi hindi mo magagawa yan kasi hindi ka naman part ng administrasyon, but in the end, President Duterte, kahit ayaw ng mga cabinet members niya, hindi niya binito yung batas, pinirmahan niya, fully funded, fully implemented, and now, that law, milyon-milyon na ang nakinabang sa batas na yan. So, there are spaces, I think, in our governance kung saan kailangan talaga tayo magtulungan para sa taong bayan. That's the free college. Matapang naman na pinaliwanag ng solid DDS na si Coco Locoy kung sino nga ba talaga ang dapat pasalamatan at bigyan ng credit tungkol sa pinagtatalunang Free Tertiary Education Law na siyang tila sumampal ng kahiyan at katotohanan sa mga kakamping at mga nakikisawsaw na mga loyalistang hanggang ngayon ay bulag pa rin sa katotohanan. Panoorin ang full video. Heto na, tapusin na nga natin ang delusyon na to ng mga kakamping na dapat si Bam Aquino lang ang kinikredit sa free tertiary education kahit si Rodrigo Duterte ang pumirma nito para maging batas. Since ayaw ng mga kakamping na i-share ang credit ng free tertiary education kay PRRD, pag-usapan natin sino nga ba talaga ang mas grabe ang credit grabbing dito. Ang free education ay nakaayon sa batas na pinirmahan ni PRRD na Republic Act No. 10931. Ito ay inaprubahan ni PRRD noong August 3, 2017 at consolidation ng Senate Bill No. 1304 at House Bill No. 5633. Ibig sabihin, hindi lang si Bam Aquino ang nagsulat nito. This is a consolidation ng dalawang batas galing sa upper house at lower house. Ngayon, i-check natin ang Senate Bill 1304. Senate lang ang pag-uusapan natin. Huwag na nating pag-usapan yung House Bill. Heto na nga, the 17th Congress Senate Bill No. 1304 of Free Higher Education for All Act. Nakikita nyo, marami ang nag-file ng mga senador and ito yung inapprove ni PRRD noong 8/2/2017. Ayon dito, ang Senate Bill No. 1304 ng 17th Congress na naging Republic Act No. 10931, ang principal author, Ralph G. Recto. Co-author lang si Bam Aquino. And also, sa tingin ko, dapat ang sinasabi nyo, siya ang nag-sponsor ng batas. Oh, hindi pala si Bam Aquino ang principal author niyan. Si Ralph Recto. Bakit grabe makakredit ang mga kakamping kay Bam Aquino dito? Sa Senate pa lang yan ang dami niyang kahati
sa credit. Paano pa dun sa House of Representatives na mahabang usapan din? Siguro ang magandang tanong, si Bam Aquino ba talaga ang nakaisip nito dito sa Pilipinas? Actually, noong 2015 ay nagpasa na din ng Free College Education Bill na ang author ay si Win Gatchalian. Pero hindi napasa. Bakit? Kasi hindi si Duterte ang presidente. Isa pang bill noong 15th Congress, nag-file ng Senate Bill number 1732 na gustong gawing free college education. Pinaliit na lang to kasi nga hindi napapasa itong free education. Ang gusto nito ay free education sa information and communication technology lang hindi lahat. Na ang mismong nagpasa ay si Miriam Defensor Santiago noong 2010 pa. Dahil nga ang laging rason kaya hindi napapasa ang mga ganitong panukala noon ay kulang sa budget at hindi pa kaya ng bansa, ang ginawa ni Miriam Defensor Santiago, pinaliit niya na lang yung scope ng free tertiary education. At least yung information and communication technology na lang. Pero naipasa ba? Hindi. Kasi hindi si Rodrigo Roa Duterte na willing isupport ang mga ganitong panukala ang presidente. Ito pa, House Bill number 3837, 15th Congress of the Republic of the Philippines. Si Sani Angara naman noong 2016. At sobrang dami pa na hindi naging batas dahil hindi si Rodrigo Duterte ang presidente noon, na alam naman natin na hindi lang yan ang binigay sa Pilipino. Universal health care, kalusugan para sa lahat. Maliban doon, tinaasan ang sweldo ng mga teachers, ng military at ng kung ano-ano pa. Mga infrastructure project sa buong panig ng bansa na marami kung hindi lahat ng Pilipino ang makikinabang. Ganito ang mga batas na pinapasa noon ni Duterte, makatao, makapilipino at para sa lahat. At dahil nga ang kukupal nyo na before naman hinahayaan na lang namin kayo sa delusyon nyo na si Bam Aquino dapat ang kinikredit dyan sa free tertiary education na yan, na hindi nga siya ang principal author dyan at ang naunang nag-isip niyan, wala na. Gisingin na natin ang buong Pilipinas sa katotohanan na hindi dapat si Bam ang nag-o-overcredit grabbing dito. Marami nang sumubok na gawing libre ang college o tertiary education sa bansa. Pero lahat ng yon pinasa sa panahon ng ibang presidente at ibinasura. Sino lang ang presidente na willing pirmahan, suportahan, pondohan at ipaglaban ang free tertiary education? Si Rodrigo Roa Duterte lang, ang isang presidente na ayaw nyo pang mabigyan ng kahit anong credit. Sorry to burst your bubble, pero dahil sa sobrang kupal nyo, gigisingin ko na kayo sa kabaliwan nyo. This is the truth about free tuition. As a member of the minority, marami nagsabi, hindi mo magagawa yan kasi hindi ka naman part ng administrasyon. But in the end, President Duterte, kahit ayaw ng mga cabinet members niya, hindi niya binito yung batas, pirmahan niya. Boom! Fully funded, fully Boom! Implemented, and now, that law, million-million na ang nakinabang sa batas na yan. So, there are spaces, I think, in our governance kung saan kailangan talaga tayo magtulungan para sa taong bayan. Klarong-klaro yan Maraming humadlang, even cabinet members. Pero, nanindigan si Tatay Digong, pinirmahan niya, fully funded. Kaya ito yung sinasabi ko, di ba? Na pag ayaw ng presidente, ayaw niyang punduhan, wala ding mangyayari dyan. But, Tatay Digong, di ba, has the heart na kailangan tulungan ang mga kabataang makapagkolehiyo. And in fairness to Bam Aquino, credit niya. Pero para kasi ang nangyayari ngayon, napunta ang credit lahat kay Bam. Which is, the biggest effort ay na kay Tatay Digong. Ang galing ng strategy ng Marcos admin. Ang galing mo, Mr. President. Kunwari, kung tatanungin mo ang administrasyon,
about sa impeachment ni VP Inday. Kunwari, like kanina, di ba, tinanong si Claire Castro about dun sa impeachment. Ano daw ang masasabi ng Malacanang sa impeachment ni VP Inday? Palagi nilang sinasabi, wala daw kinalaman ng presidente dyan, hindi naman daw yan ipupush ng presidente. Diba? Ang galing-galing, diba? Yung parang pinapakita nila sa tao na ang imahe ng Malacanang ay mabuti, anghel. Pero malalaman mo na lang, tinatrabaho na pala ng pinsan ni BBM na speaker ng gobyerno na to, na parte ng Marcos admin ang impeachment. Si Romualdez pa, si Tambaluslos pa, ang nag-contact kay Laila de Lima at saka kay Chel Diokno na maging parte ng prosecutor team. Ang galing! No? Talagang grabe, no? Kaya naniniwala talaga ako mga lods, no? Yung mga anghel-anghilan, yung mga anghel-anghilan, totoong demonyo, no? Tapos pinapaniwala tayo na walang alam dyan si Mr. President. Sino pinaglululoko nyo? Pinsan niya ang speaker. Hindi ba niya mapagsabihan? Diba? Pinsan niya. Presidente siya. Pwede niyang sabihin, itigil nyo na yan. Kasi hahaba pa yan. Gugulo pa yan. Mag-focus na lang sa pagtulong sa mga Pilipino. Ba't hindi niya mapagsabihan ng ganyan? Kasi, eto hawak ka sa liig. Grabe, hindi talaga sila titigil. Buisit tong si Diokno. Since hindi ka nananalo sa pagiging senador, buisit ha? Andito na naman siya sa kamara, sa house. Grabe, ayaw talaga nilang tigilan ng mga Duterte, no? Kahit nakailang talo na sila, talagang gagawa sila ng paraan. Sisingit at sisingit sila para makaganti. Diokno open to joining prosecution in Duterte impeachment trial. Akbayan first nominee and veteran human rights lawyer Chel Diokno says he is open to joining the prosecution team if asked in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. This is really going to be a good opportunity as well to educate people about justice and about law. Puisit talaga no? Andito na naman sila. Nagkakalat na naman sila sa house. Ayaw talaga nilang tumigil no? Talagang nagigil talaga sila sa mga Duterte. Paepal no? Kala mo talaga kung sinong magaling? Diyos ka! Rodante Marcoleta lang katapat nyo, boy! Tignan nyo to, mga yawa, Jud. Diba, mga hudas, Jud. O, basahin natin. News update, sasali na sa House Prosecution Team na haharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si incoming ML Party List Representative Attorney Laila de Lima. Got a call from the speaker just an hour ago. I answered yes to the suggestion offered to be part of the prosecution panel. Diba? Hudas talaga yung Romualdez na yan Diba? Ngayon natin mapagtugma-tugma lahat mga lods na yung ginagawa niya, diba? Yung mga nangyayari ngayon, pakulo niyan at pakana niyan, si Romualdez. Diba? Mga hayop talaga. Sus, Diyos ko. May araw din kayo. Ngayon, bubulaga na. Gusto talaga nilang tanggalin si VP Inday Sara. Kakapal talaga ng mukha. Tapos sasabihin nyo na hindi ipupush ko ni PBBM ang impeachment. Nek-nek nyo. Po, so far nung mga nasa Magic 12 sa Senate, senatorial polls, taga-alyansa. Yung iba po, mga kampi ni Pangulong Duterte. Meron din po mga associated sa mga pink. Ano po ang assessment ng Malacanang dito given that the president campaigned dun sa alyansa all the way and ito po yung naging resulta? How would you assess this or how would you describe yung results na emerging ngayon sa senatorial polls? Yan po ang ibinoto ng taong bayan. Wow.
gagalangin po natin. At kung ito po'y makakatulong sa administrasyon, uulitin po natin kahit ano pang kulay po niyan. Dapat isipin po ng mga bagong halal na sila po ay magtatrabaho para sa bansa, para sa taong bayan, hindi pang personal na interes o interes ng kanilang mga kaibigan o kanilang mga sinusulong na tao. So ano man po ito, kapag po nalaman po nila na ang gagawing proyekto o programa ng Pangulo ay para sa taong bayan, umaasa po tayo na sila po ay makikiisa. Ang bait. Akala ko ang sasabihin niya, kaya hindi nakapasok ang lahat ng alyansa ay dahil sa fake news. Yun yung gusto ko marinig sa kanya eh. Ha? Ano ka ngayon, Claire? Si Abalas niya, hindi nakapasok. Kapal moks ni Gwen Garcia. Hala siya. Diba? Nag-file siya ng very urgent motion to suspend proclamation ni new Governor Pamela Baricuatro. Baba na sa pwesto, Gwen. Ala naman na, Gwen. Looy, nilalay ay. Kawawa. Ikaw talaga ang kawawa ngayon, Gwen. Actually, kawawa ka talaga. Sumanib ka kay BBM. Bumaba ka na. Dun ka sa BBM mo. Ayan, andito na naman si Auntie Claire. I miss you. Wala pong anumang balita patungkol sa pagpursu ng Pangulo sa impeachment or sa impeachment trial ni VP Sara. So yan po ay ating pinututulan at pinasisinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Bumait tayo ngayon, Auntie Claire. With the smile ka pa. Napansin niyo mga lords, iba response niya. Hindi daw itotolak ng presidente ang impeachment sa vice president. Pero yung pinsan ng presidente, siya naman din ang may pakana ng impeachment. Grabe nila kung laruin ang mga tao. Kunwari ang presidente walang alam sa impeachment. Kunwari ang presidente ayaw i-push ang impeachment. Pero yung mga galamay niya pala sa ilalim, kung ano-ano na ang pinagagagawa, ang galing. Everyone was predicting na Alyansa will win big actually. Di ba? Yes. That's ang survey nila. And well, apart from Bongo of course, and Bato de la Rosa kept going up in the surveys. Pero consistent di ba, Alyansa? Ano na niya? In fact, they were saying, itong final days, baka magbuhos ng resources yung gobyerno. At lalong tataas yung mga yan. Nagiging clean sweep, di ba? What happened kaya doon sa resources? Kahit tayo, sinasabi natin, yung machinery sa dulo ay may dagdagan. Pero parang wala eh. Parang, ano nangyari? Wala eh. Machinery nung kakamping kang nakita natin. Pero once lang yan nangyari in recent memory, na yung gobyerno sa midterm ay natalo ng oposisyon. Panahon ni GMA. And GMA was very unpopular then. But that was, there was scandal of that time. Yes. Very unpopular siya noon. Halos negative siya noon eh. Kaya dyan nakapasok si Trillanes. Kahit wala si Trillanes sa 12, kung maalala mo, di ba? Lahat na sorpresa eh. Kahit yung opposition, nakapasok si Trillanes. No? Yun lang yung in recent history na nanalo ang opposition during the midterm. Dahil midterm, very powerful ang incumbent. Yun din ang inaasahan dito. Especially the survey firms. Pero, baka ito yung second time, no? Na yung gobyerno, yung incumbent, ay natalo sa midterm. Baka, no? Dahil hindi pa naman tapos. Pero mukhang papunta ron eh. No? Kapag ganyan ang trend ng yan na nga, mawawala ang alyansa. Meron pa rin spekulasyon na pagpasok ng 20th Congress, pagka magkaroon ng leadership changes in both chambers of Congress, anong tingin mo dyan sa spekulasyon na yan? Yes, ngayon anything is possible. Dahil magkakaroon ng maraming away sa loob, magkakaroon ng finger pointing, kaming sisihan, pero ang casualty rito ay yung presidente. He may be an early lame duck dito. At posible na yung Pink at saka yung Duterte will be
the major rivals sa isa't isa Yes. going into 2028. My point. Diba? Ang ending nito, ang maglalaban talaga ang mga Duterte at Pink, mga dilawan. Kasi naalala nyo mga lords, no? Kumbaga sa alyansa, imaginein mo, hawak na sila ng gobyerno eh. Diba? All the machineries, of course, hindi na sila namumblema pagdating sa finances. Kasi hawak ng gobyerno eh. Diba? Marcos admin eh, yung alyansa eh. Diba? Anong nangyari? Hindi man lang lahat nanalo. Natalo pa ng oposisyon. Ang oposisyon pa. Diba? Sila, ang mga PDP laban pa ang nanguna sa pinakamaraming bumoto. Pinakamaraming nakuhang boto. Kaya excited ako mga lords sa darating na 2028. Back to original. Diba? Ang kalaban kasi talaga natin. From the start, yung mga dilawan na yan, yung mga pinklawan na yan, Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-ahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong Ama maraming salamat aming mga matay minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Minamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas muling makikilala at itataas katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani mga ngiti sa labi di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Nay, ito na yung bayad ko sa isa ano. O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan no. Tapos isa pa, 'di ba? 4 dapat na sardinas eh. Oh. Oh, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.